Kaya naman dito sa pangalawang ganap, kayo ay gaganap na bilang mga kontrabida. Yung mga kontrabida na yan, meron silang, alam mo, may hugot din sila. Ano ba yung mga naranasan nyo sa buhay na gusto nyong resbakan o balikan? Dahil yan ang ating ikalawang ganap, resbak sa suntok ng buhay. Mga panahon na hirap ang pamilya. Mga taong bida-bida. Broken family. String! Ayan! Let's go! At paano? Hindi ba nata mo? Wala akong pakialam sa pamilya natin! Okay ba? Lagi na lang ako yung nag-a-adjust. Pagod na ako! Parang gumaan yung pakiramdam ko. Dito sa rating room, makaka-one-on-one ko ang ating mga magiging bisita para mas pag-usapan ang mga pinagdaanan nilang senaryo. Bukod sa mas malalaman natin ang kanilang mga saloobin, dito rin sa rating room ay magkahiwalay silang magbibigay ng rating sa kanilang partner from 1 star to 5 stars. Depende sa mga napagdaanan nilang senaryo. Oh, look! Napagod ka ba sa kasusuntok o mas na-energize ka dun sa activity? Hindi naman po ako masyado pong nagsusuntok po kasi parang mas nag-focus po ako sa sinabi ko. Parang ganun po. Mas nag-focus po ako sa shinare ko. And nag-enjoy naman po ako kasi parang nakakapaglabas po kami ng mga saloobin po namin. So, Mas na-energize ako and it felt like I let something out of me. Especially like after, I was like, it was not just like like I said kanina, hindi lang physically tiring po. Parang emotionally tiring din, but I feel like I kind of got some stuff out by just letting it go like that. Opo. Para sa akin, mas na-energize po ako. Kasi parang dun ko po nalabas talaga yung hinanakit ko po sa buhay. Na parang nasa dulo lang po na hindi ko po talaga siya ino-open up. Why? Because sa mga friends mo, hindi mo siya kayang sabihin? Well, kasi parang may part po kasi sarili ko po na ayoko pa maging burden po sa kanila. Lahat naman tayo may problema, sila din may problema. So parang ayoko na lang din pong madagdagan yung iisipin po nila. Pero wala naman po ako sinasabi na wag po magkwento sa mga kaibigan, ganyan. Ayaw mo na maging pabigat? Oo po. Hanggat kaya ko pong labanan, kakayanin po. Sa suntok ng buhay, ano yung pinagsusuntok mo? Galit ka saan? Well, I picked the broken family option. Well, I think that's the one that really got me in my feelings po. Kasi it's one of the biggest challenges that I've dealt with in my life. Well, it was never easy to get over something like that. Until now, I still wish na my family was whole. Kasi naalala ko yung childhood ko sa UK. We all used to live in the UK together. Parang we were so happy. Ayun, I just wish I can bring that back po. You know, yeah. Ano yung mga naikwento ng mga kapwa mong kontrabida na ikinagulat mo? Kasi parang narinig ko na din po kasi pero mas naintindihan ko po ngayon yung sitwasyon po nila ngayon. Parang pare-pareho din po kasi kaming broken family. So parang nagkaka-relatean din po kami sa mga kwento po namin. And kasi kapag nakikita ko po sila, parang akala nyo po okay lang po sila palagi. Pero deep inside, may ganung problema po pala silang dinadala. I don't think I was surprised by anything because, like I said again, like I'm really close to them. So okay. Alam mo yung story nila? Alam ko yung story nila. Lalo na kay Ralph kasi housemate ko siya dati. And what was good when we were housemates is that parang we could relate to that. Kahit before, I didn't even know how to speak Tagalog that much. That's something we would talk about sometimes, like our dads and stuff, and our families, how we both came from a broken family. So nagulat po ako kasi kailangan po ng lakas ng loob po para mailabas po yung mga ganung bagay po syempre. And kumbaga nagulat po ako kay Ralph, kay Kobe kasi hindi ko po in-expect. Tapos nung, ayun nga po, naging gano'n na nga po yun. Nagalit na sila, naglabas na sila ng sama ng loob. Natuwa naman po ako sa kanila kasi kinaya po nilang ilabas yun. Palagay mo kaya,
kakayanin mo maging kontrabida sa isang pelikula? Opo, kaya ko po. Siguro kakayanin ko po. And siguro kasi parang mas ano po kasi yung facial expression ko. Parang lagi lang po nakakatawa, ganun. Pero kung i-workout ko naman po ng seryosong-seryoso po yun, magagawa ko naman po siya. Yes po. Actually, gusto ko. Actually, some of the actors that I've worked with, they always say to me, kung binigyan ka ng kontrabida role, tanggapin mo yan. Like, take it. Ang hirap na kasi parang ang bait ng mukha I mo. know. That's what a lot of people say. Yeah, so you'll make your face na nakakabwisit. Kakayanin naman po. Opo. Kakayanin po siyempre kasi kailangan pong kayanin. So, Tsaka pangarap mo yan. pangarap ko po talaga. Opo. Maging kontrabida. So, from 1 star to 5 stars, Luke, sa tingin mo, gaano naging katotoo ang mga kasama mo doon sa mga narinig mo kanina mula sa kanila? Sige po. Five stars. Okay, yan. Tagal ko nang kasama po sila eh. Kumbaga, magkakaibigan na talaga po kami. And hindi ko nakita yung ganun nilang side. Na parang pare-pares pala kami. Ganyan. Sa gulat ako, sabi ko, uy, nung lumabas po kami, sabi ko, uy, pare-pares pala tayo. Ganyan. Sabi ko, pagkwentuhan din namin. Nakakatuwa po kasi nakapag-share kami, nakapag-open up kami sa mga ganung bagay. 5 po ulit. 5 stars. 5 stars. Bakit 5 stars? I know they were telling the truth naman. And like I said before, I've heard those stories before, so they were definitely telling the truth. You heard it before na eh. Ayan po. 4. 4 stars. Bakit hindi siya perfect 5? Kasi siguro po, ganun din, I mean, may mga nasabi naman na po sila or nakwento. Hindi nila nailabas lahat. Opo. Ikaw nailabas mo lahat. Opo, kasi parang, ito po yung kailangan ko. Gusto ko I mean, gusto ko lang din po talaga i-express yung sarili ko. And choice ko naman din po na sabihin po yun. And gawin po kanina. Ayan. Yan na nga mga katropay, nagbigayan na uli ng ratings ang ating mga action stars. At syempre, pwede rin kayo makirate ha, mga katropay. Matapos nga ang kanilang pangalawang ganap na bilang mga kontrabida, please rate from 1 star to 5 stars kung gaano kayo nakarelate sa mga suntok ng kanilang mga buhay. Para maka-join, iscan lamang po ang ating QR code o pumunta sa pi.com.ph at mag-register para makasali sa ating kwentuhan dito. So, eto na nga. Kung sakasakaling maging kontrabida at rumesbak sa mga pinagdaanan nilang suntok sa buhay ang ating mga action stars, kahit pala mabigat sa kanilang kalooban, gagaan din naman pala ang pakiramdam nila dahil nailabas ang kanilang mga pinagdaanan. At ang tapang nila na harapin ito, Pero mga katropay, hindi pa dyan nagtatapos ang istorya ng mga action stars natin. Sa susunod naman, titingnan natin kung paano sila aasta kapag may kasama na silang patak sa maaksyong eksena. Hello ulit sa inyong tatlo, mga bro. Kumusta? Kaya pa? Kaya pa. Oo nga, dahil mukhang nakapag-warm up na ang mga muscles ninyo, So far, kumusta naman ang pagiging action star ninyo? Hindi madali po. Especially yung last challenge po. Masakit po yun. I mean, not just like physically, but emotionally. Okay. Sa tingin niyo ba may ibubuga na kayong angas at, alam niyo na, lupit? Yes or no? Siyempre naman po. Oo naman po, meron naman po yan. Kaya po yan. Kaya. Medyo nabigla kayo, no? Hindi kayo stretching. Oo. Paano nga kaya kung iharap ko kayong tatlo sa mas maangas at mas malu? Tawagin na natin ang napakalupit at napakaangas na batang Quiapo. Si Tanggol, Coco Martin. Coco Martin, ikaw ba yan? Hi! Wow! Taray! Oo, ang ganda ng boses mo. Pwede ka singer. Ayan, nakakaloka, Nagulat ako, nagmalakardo dalisay eh.
Bigla na lang siya bigla na lang siya nagtatalon dun eh. Oh, teka ha. Oy, joke lang ha. Hindi siya sa Coco Martin. Obviously, di ba? Siya si Sir Arnel Panoncio. My name is Arnel Panoncio. 36 years old, taga Batasan po. Trabaho ko po bilang stuntman dito sa ABS-CBN and then nagtuturo din po ako sa Muay Thai. Fighter po ako ng Muay Thai. PTBA Philippine Teams po. Mabuhay. Isa siyang veteranong stunt coordinator sa industriya. Ha? Naging stunt double na siya ni Enchong D at siya rin ang gumawa ng stunts ng pelikulang Kulafu at mga stunts na rin sa Batang Quiapo. Oo, ha? Ako, nung pagpasok ni Coach Arnel, kinabahan ako kasi parang stricto. Parang dapat, matipuno, yung mga ganun talaga yung kaalawan and strict. Sandali lang, Sir Arnel, ilang taong ka na ba sa industriya nagtatrabaho? 18 years po. 18? Oo. So, yung mga stunts na ginagawa mo, hindi ka ba napipilayan, susugatan? Yun po, Na orthopedic? meron kaming nasabugan, wasak sa salamin, tapos ito, dislocate. Pero dahil sa pagmamahal sa trabaho, kaya po. Medyo delikado, pero para sa pamilya, kakayanin po. Okay, kanina nasampulan na natin eh. Gusto ko ulit makita kasi nabigla ako kanina eh. Nagulat ako eh. Oo eh. Ha? Sige nga, sampulan natin sila ha. Yung mas matindi para yung masasyak yung mga bata. Sandali po. 5'10". Dito po. 5'10". Diyos ko. Yung 5'10 po na yan, dito natin paabutin yung sipa. Wow! Wait. Sure ka po? Sigurado ka? Yes. Wala ka, pre! Okay. Wow! Napawaw talaga ako kasi ang smooth talaga nung galaw. Alam mo yung... Sumipa siya ng lampas kay Kobe. Nagulat talaga ako doon. Grabe. Sobrang flexible and sobrang grabe yung talent niya pagdating sa martial arts. Nakita nyo, no? Ha? Grabe yung sipa ni Kuya, no? Pak, lampas tao. Tanggal ang angas yung tatlo, no? Nakakaloka. Pero huwag kayong mag-alala, ha? Kasi hindi naman siya yung kakalabanin ninyo. Ha? Siya lang naman yung magtuturo sa inyo kung paano nga ba ang maging isang action star. Ayan. Dako, ha? Sulitin nyo yan, ha? Libre. Oo, ha? One of the best yan si Sir Arnel sa industriya at malamang marami kayong matututunan sa kanya. At yan nga ang ating gagawin para sa ating pangatlong ganap. Ha? Kaya maghanda na kayo. Dahil medyo paritiro na ako at medyo nag-hello na yung buto-buto ko, no? Magpapaalam na ako, magre-retiro na ako bilang action star. Gusto ko, may magmana ng trono ko. Iiwanan ko na muna kayo dyan, ha, boys? Makinig mabuti, ha? Sa ituturo ni Sir Arnel, ha? Okay? Good luck. At babu. Sir Arnel, bahala ka na sa mga bata ko, ha? Pag yan, may mga pasan ako, Sir Arnel, alam mo na, ha? Sisipain kita. Ng kamay. Naku, sisipain kita ng kamay. Bahala ka na. Go! Na-excite ako syempre kasi mixed martial arts yan. Kumbaga, sports yan eh. So, naano ko talaga na parang makapag-exercise talaga kami, papawisan kami dyan. Okay guys. Hello po. Stop muna tayo. Yan. Okay, dito tayo. Hilera kayo. Yan. So, una po natin pag-aralan yung footwork ng paa. Paano sumuntok. So, kung nandito ka, ito, backward na sa likod. And then ito, angat na ng kamay. Yan. Always fighting for. Kaya kung bakit mayroon siya na Perfect na joke. yes. Sumipa, pin! May ganun ka nun. Right. Tayo. Ayun, I've never really been into contact sports, but I've always wanted to get into it. So, one. Angat to po. Yan. Yan. Then, hakbang. Hook. And then, up. Short upper. And then, hakbang. And downward. Hakbang again. Upward. Harap doon sa likod.
Ibibigay ko po yung tamang fundamental ng stance, cinematic, and then yung jerking, yung tamang gulong ng bolo, and then fighting, yun po. Naku. Para sa akin, parang nahihirapan talaga ako. Kasi first time ko talaga to, kaya pasensya na kayo. First time ko talaga gawin yun. Hook! 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 Level punch po. Ping! Okay. There, yan. Down! Go! Oh! Hindi, kamay lang yun. Ikaw naman, Chumpyo! Pakita mo kung sino ka.